Gumawa ko sa pamumulitan ng aming mga kamay. At sa alinaaral ng aming paggawa ay isang araw ang pinililaan para mabuhin ka sa Espiritu. Kaya po kami narito, Panginoon, upang iwanan kayo ng pangalan, upang itaas ang iyong pangalan, upang purihin ka sa araw na ito na ginagawa ang sabat, Panginoon, sabat ng ito na iyong pinabalala mo magrap na ito para sa inyo. Salamat po, Panginoon, meron kami, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin sa meron aming mga nangyari sa aming text nito. Patuloy mo kami na ginagabayan, lalo na sa bibigay sa amin mga nangyari po, Panginoon, ito sa iyong providensya, Panginoon, at po namin na ito sa iyong providensya. Kaya po ang kailangan namin, Panginoon, patuloy mo kami na tulungan, gabayan, at ipatulong sa amin ang pagbuman sa mga ngaral at maging sa mga dito na inyong masarap. At alam ko ay kami po sa bahagin ang gawa ito. Magbibigay po kami nun, gawa. Magpalayo po ang mga nagbibigay po sa iyong iglesia. Maraming salamat po. Kaya po pinabalik namin sa pagpuli. Magkasalamat sa pangalan po namin Panginoon sa Kristo kung ang isang namin. Amen.
ikaw ang salita. Pinapayag namin ang misteryo at pagkama na sa Diyos na yung tao at nagaganap sa dakilang kaligtasan sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Kasama ang Diyos Ama, Espiritu Santo, ng Diyos Anak, nilikha ang lahat ng mga bagay, inanatili ang lahat ng mga bagay, at ginagawa bago ang lahat ng mga bagay. Tuloy ng Diyos na itong inadao, dalawang kaligas sa isang proseso. Siya ay hinina ang kaligahigan at nanamuhay na kasama natin. Pinapos sa krus ng Messiah ay at uling namuhay sa ikatawang araw. Bakit sa langit at uling babalik sa Olatian, uling tagahapon. Para sa atin, tinupad niya ang buong kautusan, nagbayad para sa kasalanan, at hinawin niya ang buong ng Diyos Ama. Kinuha niya ang ating mga maruling matamit, at tinigyan tayo ng banal na katwiran. Siya ang ating propeta, ating pari at tayo. Itinatayo ang kanyang iglesia na mamagitan para sa atin at nagkamali sa lahat ng mga bagay. Sa Kristo ang Panginoon, inupuri namin ang nagagalag ng pamahay. Magpalayan na. Amen. Bago po pangkalan sa ng Diyos, sama-sama natin gamitin tinapay ng buhay, hymn number 9. Hymn number 9.
purihin po, Panginoon, sa hapon ito. Muli po na mamigyan po tayo ng pagkakataon at pribilehiyo na ibahagi ang kanyang salita. Medyo karaiba lang po sa time na doon. Ang first time po na yung ibabahagi ko sa inyo ay hindi nabasa ni Pastor Henry Check. Pero ang ginawa ko po ngayon ay naghanap po ako ng yung siguro gumamit po muna ako ng naibahagi ko na noon pa. And dahil sa computer ko tinatay yung mga outline ko, nakalagay po doon lahat ng mga pagkakataon na nakapagbahagi ako sa kalagitnaan po natin. Nakita ko nga po doon na meron na po akong 33 na files kung saan po ay nandun yung iba't ibang sermon. Ibig sabihin, 33 times na po pala akong ginamit ng Panginoon para panguna sa ating kalagitnaan sa pagbabahagi ng kanyang salita. At ang nakita ko po dito ay nakita ko po yung unang-unang pagkakataon na ako po ay inatasan na magbahagi ng salita ng Diyos. Nakita ko po yung time kung kailan ko ginawa yung file na yun. Yun po ay December 12, 2021. Nasaan po kaya tayo ng December 12, 2021? Pandemic pa po ito, no? Medyo paupa na yung pandemic, pero nandun pa rin po yung traces. At yung church, syempre, nandun pa po tayo sa lumang church building natin, dito sa ibang dalayan. And nakita ko po na kasi may nagla-live stream na po tayo nun eh. And sinave ko po yung video na yun kasi memorable. No? Then tinignan ko po yung video na yun. Oh, medyo payat pa. Nakita ko po yung video na yun. Nandun po pala si Pastor kasi nag-introduce niya ako. So naalala ko, yung unang 3 beses na nag-message ako, nandun po si Pastor. Ibig sabihin ay tinuturuan niya talaga ako kung paano magbahagi ng salita ng Diyos. Kasi napakahirap po talaga. Although, sa mga panahon ko na to, bagong member pa lang din po ako ng iglesia. Kasi 2021 lang din po ako na-baptize noong June. Nung pandemic nga po yun. At although sa church po ako lumaki, ay ito po yung kauna-unang pagkakataon na nagbahagi ako ng salita ng Diyos. At nakakatuwa nga po na halos bumalik po sa normal church dati kasi noong 2021, hindi po ganun karaming members. Tanda po natin yung years prior that, parang nagkaroon ng problem ng church, nahati po sa 2 grupo. At yung mga time po na yun ay nawala po yung mga ibang dating member. Nakakatawa nga po kasi this year, lahat po ng mga member na yun, nandito na po ulit sa church. Na kahit po nung bago mawala si Pastor, nakita na po ulit na nabuo ulit. Yun pong kinuwento ni Dito Nalan nung time na yung burial ni Pastor na nagkaroon ng problem in church. At nadagdagan pa, dumami pa. So yung text po na ikinahagi ko po sa inyo sa kalagitnaan natin noon ay mula po sa Mateo 7 verse 13 to 14. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng ating teksto. So ito po yung unang-una kong pinili na text kasi ito po yung pinakatumatak sa akin sa mga Sunday school na naatinan ko, sa DBBS at sa mga mensahe ni Pastor. At ito po yung sinasabi. Mateo 7:13 to 14, verse 13. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo niyo. Manalangin po tayo sa pagsimula. Panginoon, salamat po sa hapon na ito na kami po ay nasa inyong harapan upang sumamba sa Espiritu at katotohanan. Sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay ladabo sa pagbubulay-bulay ng inyong salita. Panginoon, ibigay niyo po ang Santong Espiritu ninyo sa bawat isa sa amin upang aming maintindihan ng lubos ang inyong mensahe na nais mong ibahagi sa amin mula po sa mga talatang ito.
Tulungan niyo po ang magpapahayag ng inyong salita na may bahagi ito ng malinaw, maayos, at nakabase lamang sa inyong salita. At tulungan niyo rin po ang mga makikinig na maintindihan ang inyong mahalagang mensahe mula sa mga talata nito. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming gawain sa maghapong ito. Nawa po ay kayo po ang patuloy namin mapurihan sa aming mga gawain sa oras na ito. Ito po'y dinadalangin namin sa pangalan namang ni Jesus. Amen. Ang Mateo 7 ay bahagi po ito ng isang malaking pagtuturo ng Panginoong Jesucristo na nagsimula pa po ito sa chapter 5. At alam ko po na pamilyar po tayo dito, ito po yung panahon na ang Panginoong Jesucristo ay nangaral sa harap ng napakaraming tao na collectively, ito po yung tinawag natin na sermon sa bundok. At ito pong teksto natin sa hapon ito, isa po itong bahagi ng sermon on the Mount. So, ang Panginoong Jesucristo po mismo ang nangaral ng mga salitang ito nung siya po ay natatawag tao, nung siya po ay nagbiministeryo sa lupa. Ang Panginoong Jesucristo po mismo, siya yung nagbigay ng mga salitang ito. At ang Panginoong Jesucristo, iba ang tawag po ng iba sa kanya, the great teacher. At tulad po ng mga guro ngayon, ang Panginoong Jesucristo po ay gumamit ng figure of speech dito po sa dalawang talata ito. At ano po yung mga figure of speech na ito? Gumamit po siya ng metaphor at gumamit din po siya ng analogy. O sa mga nag-aaral pa po, tanda po ba kung ano ibig sabihin ng metaphor at analogy? Kung saan po pinaghahalintulad ang dalawang bagay na magkaiba. Siguro po kahapon, napakaraming gumamit ng metaphor kahapon. Bakit ano po meron kahapon? Valentine's. Napakarami po siguro gumamit ng metaphor. Ikaw ang aking mundo. Hulog ka ng langit. Yan. Yan po, hindi po sila mga literal na ibig sabihin. Yun po ay mga metaphor kung saan sila po ay nagpapahayag ng isang mensahe sa creative na paraan. Or analogy. Inahalin tulad ng isang bagay sa another na bagay. At yun po yung ginawa ng Panginoong Yesus nung siya ay nag-sermon dito sa part na to. Sa chapter 7, verse 13 to 14. Ang Panginoong Jesucristo hindi po siya, madalas po siya gumamit ng mga ganitong pananalita. Di ba, napakarami niya pong ginamit na ako ang, o yung I am statement. Ako ang tinapay ng buhay. Kinanta po natin. Ako ang ilaw ng sanlibutan. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. So, ang Panginoong Jesucristo po mismo, lagi rin po siyang gumagamit ng mga metaphor. At dito naman po, sa teksto po natin ngayon, ano po, saan po inalintulan ang ating buhay pananampalataya? Sa pagdaan at sa isang pintuan. So, meron pong dalawang daan na merong dalawang pintuan. So, parang binibigyan tayo ng isang mental image. Pinapag-imagine sa atin na merong dalawang parallel roads, dalawang daan na yung mga tao, pwede silang dumaan dun sa unang daan o dun sa ikalawang daan. Ibig sabihin po, kung merong daan, kung merong way, or sa atin siguro kung na-imagine natin, kung merong kalsada, ibig sabihin po, ang ating buhay spiritual ay isang paglalakbay. At tayo po, habang tayo ay nabubuhay, tayo din po ay naglalakbay. At hindi po exempted yung mga tao hindi naniniwala sa Diyos. Kahit hindi po sila naniniwala sa Diyos, yung mga tao ngayon, nandito po sila sa either of these two roads. Kung sila po ay nasa malawak na daan o yung makipot na daan. Walang exception dito. Lahat po ng tao, kahit yung mga hindi naniniwala sa Diyos, sila po ay dumadaan din sa either na daan na ito, sa dalawang daan na ito.
Dalawa lamang po ang daan. Ngunit may mga tao rin po na naniniwala na marami daw pong daan patungo sa langit. Ano po yung ginamit nilang analogy? Para daw po itong tuktok ng isang bundok at maraming paraan para ayahin yung bundok. Katulad po ng Mount Everest, di ba? May tatlong iba't ibang daan kung saan pwede umakyat para makarating yung tuktok ng Mount Everest. Pwede rin gumamit ng mga sasakyan, helicopter, although hindi advisable. Marami pong tao ang nagsasabi na, may kanya-kanya tayong paniniwala. I-respeto mo na lang yung paniniwala ko. Lahat naman ng paniniwala natin, lahat ito ay papunta sa langit. Yun po yung paniniwala ng iba't ibang tao. Nakakalungkot ko isipin na yung ganito pong analogy ay mali. Hindi po ito ang sinasabi ng Panginoong Yesus. Marami ang naniniwala na kapag ang tao ay naging mabait, naging matulungin, or naging masunurin sa batas, ay automatic sila na po ay makakarating sa langit. Napakarami pong iba't ibang religion na iba-iba yung tinuturo nila ng paraan ng pagpunta sa langit. May mga nagsasabi rin po na yung pagsunod sa 7 sakramento, kailangan yung sundin yung 1 to 7 na yun para tayo ay makapunta sa langit. Ngayon po ay paniniwala ng mga Roman Catholics. May mga nagsasabi rin po na iglesia na ang tunay na paraan para maligtas ay ang pagiging aktibo sa iglesia o yung pagiging member ng church. Na lagi pa po nila sinasabi na ikinararangal ko na ako ay miyembro. Ano po yung kaluksong? Ng Iglesia ni Cristo. Nasa kanila po, yun po yung number 1. Although, siguro isa sa pinakamalaking percentage para maligtas na maging member ng church. At napakarami naman po sa mga kaibigan ko ang naniniwala na sinasabing ligtas points. Narinig niyo po yan, ligtas points. Pag gumawa ka ng mabuti, +10, +5, +1 ka papunta sa langit. Kapag ikaw naman ay gumawa ng masama, minus points. So plus minus. Tapos kinocompute nila mentally kung positive pa ba o negative yung points nila. Na para bang pwede i-check online kung ilang points na ba meron tayo. Kung tayo po ay positive or negative pa. Pero kung isipin po natin, na totoo naman po na lahat ng ginawa natin ay nakalista sa aklat ng buhay. Pero kung makikita lang po nila yung current standing natin, kapag kinompute po talaga yung plus at minus na yun, baon na baon tayo sa utang. Negative na negative ang ating points. Automatic, diretso po tayo sa impyerno. So marami po ba talagang paraan para makapunta sa langit? Hindi po. Isa lamang po ang paraan para tayo ay maligtas. Na kung iisipin natin, parang napakarami na ng pagmamaraan ng tao kung paano nga maligtas. Ngunit ito ay gawa lamang ng mga tao at hindi naaayon sa Biblia. Dahil ayon sa Biblia, dalawa lamang ang daan na pwede natin lakaran. At isa lamang doon sa 2 daan na yun, ang tamang daan na patungo sa kaligtasan. So ano po yung mga daan na ito? Kaya yung mensahe ko po ngayong hapon na ito ay patungkol dito sa 2 daan na ito. At mahirap po ba talaga ang daan patungo sa langit? Gaano ba mahirap ang maligtas? Gaano mahirap na maligtas ang isang makasalanan? Samahan niyo po ako ngayon sa 2 punto na ito ng mensahe na ito upang masagot ang mga tanong na ito. Ang unang punto po ay ilalahad ko sa ating kalagitnaan yung maligtaan at yung sa ikalawang point naman po ay kung ano po yung tamang daan. Unahin po natin yung maligtaan
na ibinigay ng Panginoong Hesus. Sabi po ulit sa verse 13, pumasok kayo sa makikot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Unang bagay na makikita po natin, maluwag na pintuan. Pero bago pa po ibigay ng Panginoong Hesus yung maluwag na pintuan, sinimulan niya po yung verse 13 sa isang invitation. Binigay po agad ng Panginoong Hesus kung ano yung tamang daan. Ano po yung unang agad binanggit? Pumasok kayo sa makipot na pintuan. Binigay po agad yung tamang option. Binigay po agad yung tamang choice. Binigay agad ng Panginoon Hesus kung saan tayo dapat lumakan. Sabi niya po, sa unang-unang part ng verse, pumasok kayo sa makipot na pintuan. So, nagbukas po yung verse nito sa isang paanyaya. Bago pa man po yung larawan, yung dalawang pintuan, binigay na po agad yung pintuan na nais ng Panginoong Hesus na pasukin natin. Tapos, saka yung inilarawan, yung unang pintuan. Ano po yung unang pintuan? Maluwang na pintuan. Kano po kaya kaluwang yung pintuan na ito? Ang pinakamalaking pintuan po sa buong mundo ay yung tinatawag na Door of Victory na makikita sa India. Nagano po kalawang yung pinto? 54 meters. Kasya po yung buong church natin. Doon sa pinto, luwag pa. Pinto na 54 meters yung kanyang laki. Siguro mas malaki pa doon yung maluwag na pintuan na nilalarawan ng Panginoong Hesus. Ang pintuan na ito ay sumasagisag sa simula ng daan na humahantong sa pagkawasak. Ito po yung sinisimbolo sa starting point or simula ng daan. Saan po pupunta yung maluwag na pintuan? Doon din po sa malapad na daan. At napakaganda po yung ginamit kong salita dito, maluwang. Maliwanag po, na ito po yung pintuan kung saan mas madaling pumasok. Kung meron po dalawang pinto papunta sa isang lugar, yung isa ay mas malaki, yung isa ay mas maliit, ano po yung unang instinct natin kung saan tayo dadaan? Siyempre, dun sa mas malaking pintuan. Kasi mas madaling dumaan doon. Ngunit ito pong pintuan ang nilalarawan ng Panginoong Hesus. Kaya po ito maluwag. Kasi maaari po pumasok yung tao nang walang sakripisyo kailangan gawin. Lahat ng tao pwede pumasok dito. Walang requirements. Maluwag po kasi yung daan eh. Walang hinihingi requirements para makapasok dito. Kapag ganun po ba kalaki yung daan, kakayanin po ba ng isang gwardiya na bantayan yun? Hindi. Wala na po requirements. Lahat ay malayang makakapasok dito. Wala kang kailangan isuko o talikuran. Kung ano ka dun sa buhay mo ngayon, readily, pwede ka nang pumasok agad dito sa malaking pintuan na ito. Hindi mo na kailangan magbago. Wala kang kailangan baguhin sa kasalanan ng buhay. Readily, pasok ka na agad sa pintuan ito. Kahit marami kang maleta, kahit marami kang bagahe, madali kang makakapasok. Kahit marami kang bitbit na gamit, madali kang makakapasok. So, ibig sabihin, kung ikukumpara po natin ito sa ating lakad ng pananampalataya, at ikukumpara po natin yung ating mga kasalanan sa mga maleta, sa mga bagahe, sa backpack, kahit kung bitbit natin yung mga kasalanan ito, mabilis tayong makakapasok. Kung tayo po ay materialistic, pagpasok po natin sa pintuang ito, materialistic pa rin po tayo. Kung tayo po ay
laging napupuot, hindi mapagpatawad, mga galitin. Pagpasok po natin sa pintong ito, yun pa rin ang ating katayuan. At dahil nga maluwang ang pintuan na ito, maaaring ipasok ang paniniwala sa kung ano yung nais mong paniwalaan at walang pipigil sa iyo. Dito po natin marinig yung mga tao na paniniwalaan mo yung gusto kong paniwalaan. At pwede niyang gawin ito. Dahil sabi nga dito sa mga talatang ito, maluwang ang pintuan. Kaya naman dito pa lamang, alam na po natin na ito ang pipiliin ng mas maraming tao. Bakit ito yung mas pipiliin ng maraming tao? Sapagkat wala nga namang mga paghihigpit, walang restriction. At kapag pasok natin dito, magbubukas ito sa mas magaling daan. Ano po yung sabi? Pagpasok natin ng malaking pintuan na ito, may at malawak ang daan. Pagkatapos pumasok sa maluwang na pintuan, darating naman po sila sa malawak na daan. Sabi ni Jesus, maluwang ang pintuan at malawak ang daan. Gano'n po kaya kalawak yung daan na ito? Sobrang lawak po siguro. Sa Texas, USA, meron po isang kalsada doon na 26 yung lanes. Ibig sabihin, pwede sa sasakyan, pwede silang sabay-sabay na umandar doon sa kalsada yun. So napakaraming pwede dumaan. Ganun din po yung pinapakit dito. Dahil malawak po yung daan, mas marami ang dumadaan dito. At ano po yung nakakalungkot na binanggit sa verse 13? Dun sa last part ng verse 13, ano po yung binanggit doon? At marami ang pumapasok dito. Katotohanan po ito. Dahil kung malawak yung daan, mas maraming nagmanais na dito maglakbay. Kasi sa daan na ito, yung mga tao ay pwede maging malaya. Pwede nilang gawin kahit ano yung gusto nilang gawin. Pwede nilang isipin kahit ano yung gusto nilang isipin. Marami ang pumapasok doon. At maging tayo po, kung tayo po ay mananampalataya na sa hapong ito, purihin po natin ang Diyos. Pero lahat po tayo ay dito nagsimula sa daan na ito. Lahat po tayo ay nanggaling dito sa malawak na daan na ito. Kung tayo po ay hindi pa mananampalataya sa hapong ito, kung kayo po ay hindi pa tumatanggap ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, nandito pa rin po kayo sa daan na ito. Nandito pa rin po kayo sa malawak na daan. At kabilang po kayo dun sa pinabanggit na marami. Marami ang pumapasok doon. Ngunit ano po yung warning? Ano po yung nasa dulo nung daan na ito? Verse 13, patungo sa kapahamakan. Malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ito po'y warning. Pero nakakalungkot po isipin na ang Biblia po mismo ang nagsabi na mas maraming tao ang mapapahama. Mas maraming tao ang hindi makakarating sa langit. Mas maraming tao ang mapapahama. Universal truth po ito. Mas maraming tao ang mapupunta sa impyerno kaysa sa langit. At naobserbahan po ba natin ito? Nakakalungkot man kong isipin, ayoko. Kahit sa mga loved ones po natin,
Kung marami po tayong loved ones na mananampalataya, ay isang pagpapala po ito. Pero kung titingnan po natin, mas marami po tayong tao kilala na hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo. Mas marami po tayong kakilala na naniniwala na maliligtas sila sa pagiging mabuting tao. At yun po ay isang nakakalungkot na bagay na mababasa po natin mismo sa banal na kasulatan. Mas maraming tao ang mapapahamak, mas maraming tao ang may papatapon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. At kung ngayong hapon na ito ay hindi pa po ninyo tinatanggap ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay kasama po kayo dito sa mapapahamak. At kung babasahin po natin ang banal na kasulatan ay sobrang nakakatakot ang kaparusahan nito. Walang hanggang pagkawasak. Ano po yung sinabi ni Apostol Pablo sa Ikalawang Tesalonica, chapter 1, verse 8 to 9? Na nasa nagbibiyag na apoy na magbibigay ng parusa sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoon Yesus, ang mga ipinatanggap ng kaparusahan walang hanggan, walang hanggang pagkapuksa at palalayasin sa harapan ng Panginoon at mula sa kawalatian ng kanyang kalakasan. Sino daw po mga paparusahan ng Diyos? Una, yung mga hindi kumilala sa Diyos. Ngayon din ang mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. At malaking bagay po na sinabi na yung kaparusahan na yun ay gaano matagal? Walang hanggan. Eternity. So dalawa lamang po yan. Pag namatay po tayo, dalawa lamang ang pwede natin puntahan. At parehas po itong walang hanggan. Walang hanggan na pagpapala sa piling ng Diyos. Yun po ay kung tayo yung mamamatay ng mananampalataya. O walang hanggang kaparusahan sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. At sobrang drastic po ng mga imagery ng impyerno na inilahat sa Biblia. Sinabi naman po ni Apostol Juan sa Apokalipsis chapter 20:15, ang sino bang hindi natagpuang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon. Saan po? Sa lawa ng apoy. Sinabi rin po ni Apostol ganito sa Apokalipsis 21 verse 8, ngunit sa mga duwag, sa mga hindi mananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiyapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyag sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ba nakakatakot po? Kung ganito po mismo ang paglalarawan ng Apostol Juan sa Apokalipsis ng impyerno, ay matakot po tayo. At hindi po ito one time na inuhulog dito at mamamatay na. Bilang parusa, kahit tayo po ay nasa lawa ng apoy, ay hindi tayo mamamatay. So habang buhay na torture, mapaso lang po tayo sa atin, sobrang sakit na. Mapaligid lang po tayo sa kawali na mainit, ay napakahampi na. Lalo po ito nakababad sa lawa ng apoy. Tapos hindi ka mamamatay habang buhay ka masasaktan. At ito po yung nasa dulo ng malawak na daan. So napakalawak ng daan pagdating sa dulo ay impyerno o kaparusahan.
nakakalungkot na ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na marami ang pumapasok doon. Mas malaking porsyento ng populasyon ang mapupunta sa kapahamakan na ito. So, ano po yung unang punto? Mayroong maling paraan ng kaligtasan kung saan ang mga tao ay nagmamalupig at umaasa sa sariling pamantayan ng kaligtasan. At dahil may mas madali, mas marami po ang dumadaan sa daan ng kapahamakan. Kaya sa mga sandaling ito, tanungin po natin ang ating sarili. Ikaw ba ay dumadaan pa sa malawak na daan na ito? Sa ngayon ba ay dito ka pa rin naglalakbay sa malawak na daan? Kung sa tingin mo, ikaw ay dito pa naglalakbay sa malawak na daan na ito po ang maling daan. Habang tayo po ay nabubuhay pa, iwasan na po natin ang daan ito. Habang tayo ay malakas pa, habang binubuhay pa tayo ng Diyos, hindi po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Diyos. Tayo po lahat sa ating kongregasyon, wala pong nakapag-ready sa atin, wala nakapaghanda sa atin, na kukunin na ang ating pastor. Hindi natin alam kung hanggang kailan ang buhay natin. Kahit po ako, kung hindi pa nagkaroon ng pandemic, hindi ako matatakot Nababalita sa TV, araw-araw may namamatay. Kung bagaman yun po yung binabit sa amin ng Diyos, sa pagkakataong ito, matakot po tayo. Kung hindi pa po tayo nananampalataya sa Ebanghelyo ng Panginoong Kristo, meron pong kaparusahan na nag-aantay sa dagat-dagat ng apoy ng impyerno. Ngunit kung meron pong maling daan, ano po yung magandang balita? Itinuro rin naman po ng Panginoong Hesus ang tamang daan patungo sa langit. Ito po yung dalawang punto. Mas muli po natin basahin ang verse 14. Sabi po ng Panginoong Hesus, sapagkat makipot ang pintuan at masikip ang daan patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo niyon. Ano po yung unang image na ginamit ng Panginoon Hesus? Makipot na pintuan. So nagkakaroon na po tayo ng comparison. May dalawang pintuan. Isang maluwang na pintuan at isang makipot na pintuan. At ito pong pintuan na ito po yung kumakatawan sa simula o panimula ng daan na patungo sa buhay. Tulad po ng maluwang na pintuan, ang makipot na pintuan naman po ang paniwala or starting point ng masikip na daan. Kaya bago pa tayo makarating sa masikip na daan, dapat muna natin daanan ang makipot na pintuan. Paano po tayo ay makapasok sa makipot na pintuan ito? So sabi ko nga po kanina, lahat po tayo ay nagsimula doon sa maluwang na pintuan at malawang na daan. Ngayon, meron po tayong opportunity. Habang tayo po ay nabubuhay, meron po tayong opportunity na lumipat doon po sa masikip na daan. Pero bago po tayo makadaan dito sa masikip na daan ito, kailangan po muna natin dumaan doon sa makipot na pintuan. Ang tanong, paano po tayo makakapasok sa pintuan na ito? John 10 verse 9, ano po ang sinabi ng Panginoong Hesus?
Ano po yung sinabi ng Panginoong Yesus sa John chapter 10 verse 9? Ako ang pintuan. Ang sino mang pumasok sa pamamagitan ko ay maliligtas at papasok at lalabas at makakatagpo ng pastulan. So dito po sa John 10 verse 9, inihalin tulad po ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili sa isang pintuan. So another analogy na naman po ito. Another metaphor. Sa pagkakataon po ito, ang ginamit po na analogy ng Panginoong Yesus ay isa siyang pintuan. So ito po, ginamit naman po ng Panginoong Yesus itong analogy nito dun sa John 10 verse 9. Dahil meron po silang mga, bakit ito yung ginamit na analogy ng Panginoong Yesus? Nung panahon po na ito, ay maraming tao nag-aalaga ng tupa. At yung mga kulungan ng tupa ay meron lamang isang pintuan. So para po makarelate yung itong mga tao na nakikinig sa kanya, dito sa sermon na ito, inihalin tulad naman niya yung kanyang sarili sa isang pintuan. Siya po mismo nagsabi na ako ang pintuan. Pinapaliwanag niya na siya ang tagapagbantay ng pintuang ito at siya lamang ang tanging paraan upang makapasok dito. Kaya naman kung nais natin pumasok sa makikot na pintuan, ano po yung kailangan natin? Kailangan po natin makilala ang Ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Si Jesus lamang ang pintuan patungo sa masikip na daan. Kaya importante po sa ating buhay na makilala natin ang Panginoong Jesucristo. Siya lamang po ang paraan para makatawid tayo mula dun sa maluwang na daan papunta dun sa masikip na daan. Tanging ang Panginoong Yesus lamang. No other way. Ano po yung isang analogy ng Panginoong Yesus? Siya lamang ang daan, katotohanan, at ang buhay. Wala nang ibang paraan para maligtas. Ngunit kung gusto natin na tayo ay makadaan sa pintuang ito, dahil masikip yung pintuan, hindi po ito katulad ng maluwang na pintuan na pwede agad tayo pumasok. Dito sa part na ito, dahil masikip yung pintuan, kailangan natin mag-effort na makapasok. Or kailangan natin, meron tayong kailangan gawin bago tayo ay makapasok. So ano po? Bakit po makikip yung pintuan? Ano po ba yung kailangan natin gawin? Mateo 16:24, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So dito po sinasabi ng Panginoong Yesus na kung nais natin sumunod sa Kanya at pumasok sa makikot na pintuan, kailangan po natin tanggi ang ating sarili. Kailangan po natin talikuran ang ating dating pamumuhay. Kailangan po natin talikuran ang mundo. Sabi ko nga po kanina, iahalin tulad natin yung mga kasalanan natin dun sa mga maleta na pwede natin dalhin sa daan ito. Kung marami tayong kasalanan, kung marami tayong mga pinanghahawakan sa mundo ito, ibig sabihin, marami tayong bagahe, marami tayong hila-hila na maleta. At kapag sobrang dami natin dala, madali pa tayong makakapasok dun sa maliit na pintuan na yun? Hindi po. Ano po yung kailangan natin gawin? Bitawan yung mga kasalanan na ito. Hubarin
yung mga kamunduhan na ito at talikuran ang iba't ibang kamunduhan. Madali po ba o mahirap? Mahirap po. Panginoong Hesus mismo nagsabi, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Napakalaking kontrary po ito dun sa number 1 na katuruan ng mundo ngayon. Ano po yung sinasabi ng mundo ngayon? Ano yung number 1 po natin na dapat ibigin? Love yourself. Ibigin mo yung sarili. Lahat ng bagay na magpapasaya sa'yo, gawin mo. Kasi para naman yan sa'yo, sarili. Ano pa po yung sasabihin nila? Huwag mong pagayanan yung sarili. Kung ano yung tingin mo, magpapasaya sa'yo, gawin mo. Wala naman pong masama sa pag-aalaga sa ating sarili. Yun nga lamang po, kadalasan ng bibigay sa atin ng kasiyahan ay mga makamundong bagay. Mga material na bagay. Na kung nais po natin dumaan dito po sa makipot na pintuan, ay kailangan po natin talikuran ang mga bagay na ito. Meron din po mahabang kwento dun sa Lucas chapter 9 na may mga taong nais sumunod sa Panginoong Hesus. Ngunit di na po natin babasahin. Kung nais po ay basahin po sa may Lucas chapter 9 verse 57 na napakaraming tao na gusto sumunod sa Panginoong Hesus. Pero ang dami pa nilang pasubali. Meron pa silang aalagaan, meron pa silang kukunin, meron muna silang tatapusin, kailangan pa nila magtanim, kailangan pa nila ng pagkabuhayan. Ngunit ano po yung sinasabi dito sa Lucas 9:27? Kung nais po natin sumunod sa Panginoong Hesus, magkakaroon po tayo ng buhay na walang katiyakan. Doon naman po sa verse 59 ng Lucas chapter 9, magkakaroon tayo ng buhay na ang prioridad ay ang salita ng Diyos. At magkakaroon tayo ng buhay na may commitment. Sige, basahin po natin yung mga may verses dito. Sabi mo ng tao, ako'y susunod sa iyo, saan naman mapunta? Mabuti, sumama ka sa amin. Hindi ito ang kanyang sinabi. Bagkos ay nagsalita siya ng bagay na marami magdulot ng pagdalawang isip sa tao ito. Ako'y susunod sa iyo, saan naman magpunta. Ngunit ano po yung sinabi ng Panginoon Hesus? Ang mga asong buwan ay may mga lungga at ang mga ibon sa ipapawid ay may mga pukat, subalit ang anak ng tao ay walang mapaghiligan man lamang ng kanyang ulo. Ibig sabihin po, kapag tayo po isunod sa Panginoong Hesus, maaari po tayo magkaroon ng buhay na walang katiyakan pagdating sa mga material na bagay. Ano naman yung sinabi ng pangalawang tao sa verse 59 ng Lucas chapter 9? Sinabi ni Jesus sa iba na, sunod ka sa akin. Pero ano yung sagot ng pangalawang tao ito? Panginoon, hayaan mo muna ako umalis at dinibing ko ang aking Ama. So maaari po na sa kasalukuyan, nakapuron yung kanyang tatay. Kaya ang gusto niya po muna ay dinibing muna yung kanyang Ama bago siya sumunod sa Panginoong Hesus. Ngunit hindi po. Kung nais po natin sumunod sa Panginoong Hesus, siya ang magiging prioridad ng ating buhay. At later verses naman po sa verse 61, meron pang isang lalaki na nagsabi, ako'y susunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. At ano po yung sagot ng Panginoon Hesus sa kanya? Walang sino mang umahawak sa araw at tumingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. So
So, ibig sabihin, kung gusto po natin sumunod sa Panginoong Yesus, ito po ay isang lifelong commitment. Hindi po tayo pwedeng tumalikod pa. At kung ang isang tao po ay papasok sa makikot ng pintuan, wala po itong puwang sa mga tao na may labis na pagdanasa para sa mga makalupang bagay. Wala rin pong puwang sa makikot ng pintuan ng isang espiritong hindi nagpapatawad. At wala rin puwang dito ang mapagmatuwid sa sarili. At kung tayo po ay makapasok na sa biyaya lang ng Diyos, kung tayo po ay kanyang bibiyayaan ng kaligtasan, tayo po ay makakapasok sa makikot na pintuan. At saan po papunta yung makikot na pintuan? Ito po ay papunta sa isang masikip na daan. Gaano po kaya kasikip yung daan na ito? Ang nasa notes ko po dito noon, kaya sabi ko nga po ay parang ito po yung ginamit ko noon 5 years ago. Kung makakapunta po kayo sa dating bahay nila Dito Nalan, pag mula sa Rizal Street, meron po doon isang iskinita na sobrang sikip. Yung papunta doon sa ilog, sa kaliwa po doon sa bahay nila Ka Francis. Ay, mga hindi po nagawawan, hindi pamilyar ano. Pero pag nakapunta po yun sa bahay nila Dito Nalan, katapat pa rin naman po yung daan niya. Ay, sobrang sikip. Isang tao lang po talaga yung makakataan. At kapag yung tao ay medyo malaki na, ay nakasayad po ka dapat kapag dadaan. Kasi ganyan lang po kasi yung daan na yun. Yun naman po kasi shortcut. Kapag ayaw mo naman doon, doon ka pala napakalayo ng Palete-Rizal. Ganun po kasi siguro mas masikip pa po doon. Yung daan na nilalarawan ng Panginoong Jesus. Kapag po tayo ay nakapasok na doon sa makikot na pintuan, habang buhay naman po natin dadaanan ang masikip na daan. At from the image na ginamit ng Panginoong Jesus mismo, mahirap dumaan sa daan na ito. Napakarami po natin kailangan kalikuran. At kailangan po natin ng isang pagbabago ng ating pag-uugali. Sabi ko nga po sa konteksto natin kanina, itong Mateo 7 ay parte ng isang malaking sermon ng Panginoon Jesus sa sermon sa bundok na magsisimula po sa Mateo 5 chapter 21 at nagtapos sa Mateo 7 verse 12. At inilista po dito ng Panginoon Jesus kung ano yung inaasahan niya sa mga tao na magiging citizen ng bagong langit at bagong lupa. Saan po nagsimula yung sermon of the Mount? Sa mga Beatitudes. Na ito po yung inaasahan ng Panginoong Yesus na katangian ng isang tao na sumusunod sa Kanya. Bagaman hindi po ito madaling sundin, kaya nga po mas ipagdaan na kung babasahin po natin yung buong sermon of the Mount, makikita po natin na ano po yung katangian ng isang mananampalataya. Hindi mga ganting, hindi mga ngalanyan na nasa, hindi nakikiapid, hindi sumusumpa, tumutupad ng mga pangako, hindi nagtatanim ng sama ng loob, iniibig ang kanyang mga kaaway, nagbibigay sa mga nangangailangan, marunong manalangin ng tama, hindi pinag-ayabang ang pag-aayuno, hindi maibigin sa mga mamutong bagay, may matang napupuspos sa kaliwanagan. Isang taong Diyos lamang ang pinaglilingkuran, isang taong hindi nababalisa, hindi umahati sa kapwa, may tamang puso sa paghingi at maibigin sa kapwa. Yan po yung mga katangian na nilalarawan doon po sa Mateo chapter 5 verse 21 hanggang sa Matthew 7 verse 12. Malinaw na iniahayag ni Jesus ang sa kanyang mga tagasunod
na dapat ay mamuhay na may kapansin-pansin sa ibang paraan kaysa sa ibang mga tao dahil ang kanyang mga tagasunod ay dapat pinangahawakan ang isang mas matalas sa pamantayan ng pag-ugali. Ang pamantayan ng pag-ibig at di makasalili pinapakita mismo ng Panginoong Hesus nang siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Kaya ang Panginoong Hesus din po mismo ang daan. John 14 verse 5, sinabi po ni Tomas kay Jesus, Panginoon, hindi namin alam kung saan ka pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Ano po yung sagot ng Panginoong Jesus sa verse 6? Ako ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ito pong sagot ng Panginoong Jesus ay nagpapatibay sa doktrina ng kaligtasan, sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Itinanggi niya rin po dito sa verse 6 na ito na maraming landas patungo sa Diyos. Kasi ano pong sabi? Ako ang daan. Hindi po sinabi ng Panginoong Jesus na ako ang isa sa mga daan. Hindi po. Direct sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang daan. So, hindi po totoo na maraming daan patungo sa langit. Tanging ang Panginoong Jesus lamang. At ano rin po yung sinabi, balikan po natin in Matthew 7 verse 14. Ano po yung huling parirala na dinanggit doon? Kakaunti ang nakakatagpo. Yun. Kakaunti lamang ang maligtas. Dahil nga po makikot ang pintuan at masikip ang daan, konti lamang po ang makakatagpo ng daan at ng pintuan na ito. Nakakalungkot isipin, pero ang Panginoong Hesus po mismo nagsabi na kukunti lamang ang maliligtas. At isa po itong recurring, isa po itong paulit-ulit na nangyayari sa mga kwento sa Biblia. Sa Genesis, sila lamang po ang naligtas nung bumaha. Walo lamang po, ilan yung tao? Napakaraming tao. Nung panahon po ni Joshua, nakita din natin na kung saan po yung 200,000 Israelita, 200,000 Israelites, ilan lamang po yung nakapasok sa lumang pangako? Dalawa lamang. 2 out of 200,000. So kahit yung Old Testament pa, nakikita na po natin yung tema na ganito. Sobrang konti po nang naliligtas. Sobrang konti nang nakakatagpo sa makikot na pintuan at masilip na daan na ito. Challenge po ito sa atin. Sobrang konti lamang po ng maliligtas habang tayo po ay nabubuhay pa. Kung marami po tayong loved ones, kung marami tayong kaibigan, kung marami tayong kakilala na hindi po mananampalataya, gawin natin yung parte natin na ibahagi ang Ebanghelyo sa kanila. Hahayaan mo ba natin na sila po ay mapapunta dun sa populasyon ng majority na kung na sila naman po ay mapupunta sa kapahamakan? Gawin po natin yung makakaya natin para mapasama po sila dun sa binabanggit dito na kakaunti. Kung tayo po ay mananampalataya na sa hapon na ito, purihin po natin ang Diyos. Dahil tanging sa biyaya lang naman po ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. Meron po ba tayong ambag sa ating kaligtasan? Wala po. Biyaya lang dito ng Diyos.
Dahil ba hinanap natin? Dahil ba masipag tayo magbasa ng salita ng Diyos? Dahil masipag tayo umattend ng church service? Dahil lagi tayo nag-aalala at nagbubulay-bulay? Kaya meron tayong konting effort? Hindi po. Maging yung kaligtasan natin ay biyaya lamang. At ngayon po, sa kalagitnaan natin ngayon, kung kayo po ay hindi pa tumatanggap sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo, ay nandito na po yung opportunity, nandito na yung alok ng Diyos. Ipanalangin mo na nawa ay hindi mauli ang lahat, ay matanggap pa rin ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Dahil ano po yung sabi kanina sa malawang na daan, kung hindi natin tatanggapin ang Ebanghelyo at tayo mamamatay, hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, mapupunta tayo sa walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Isa rin po ito sa nag-challenge sa akin kung bakit tinanggap ang Ebanghelyo ng Panginoon Jesucristo. Ano pa pong hinahintay natin? Bakit hindi pa natin tinatanggap? Napakalaga po ng pangako. Ano po daw yung nasa dulo ng daan na ito? Masigit pa yung daan, ano po yung nasa dulo? Masigit ang daan patungo sa buhay. Eternal life. Buhay na walang hanggan. So, bagaman challenging ang dumaan sa daan na ito, kaya hindi po totoo na kapag tayo ay mananampalataya na, ay babawasan ng Diyos yung mga problema natin sa buhay. Or mas magiging magaan yung pamumuhay natin. Hindi po. Kabaliktaran pa nga po. Kabaliktaran pa yung sinasabi sa mga verses na ito, na once na tanggapin natin at mag-commit tayo sa daan na ito, mas mahihirapan pa tayo kasi masikip yung daan. Mas mahirap tumaan sa daan na ito. Yung mga mananampalataya, dahil alam na nila, yung mga salita ng Diyos, mas nakakaramdam tayo ng pag-uusig. Dahil mas aware na tayo ay makasalanan. Ngunit napakaganda po ng pangako na sa dulo ng daan na ito, bagaman mahirap, ay may buhay na walang hanggan. Kaya nga po, nung burial service si Pastor, every night, laging mayroong mga iba't ibang mga pastor, iba't ibang mga kapatiran na nagsasalita sa harap at nangangaral. At lahat sila ay isang sinasabi na si Pastor Fidel ay nandun na sa buhay na walang hanggan. Dahil siya ay nabubuhay pa, lahat sila ay nagtetestify na siya ay dumaan dito sa makipot ng pintuan at masikip na daan na ito. Na dapat daw ba tayo malungkot? Hindi po. Dapat pa nga daw po tayo mag-celebrate dahil nakuha na ni Pastor Fidel itong kaloob na pinangako dito. Tinatamasan niya po ngayon yung buhay na walang hanggan, na laging nasa presensya ng Panginoong Jesucristo, na tayo po, habang tayo ay nabubuhay, ito rin po nawa ang ating goal o pinangahawakan o nais na yun po lagi tinitingnan natin habang tayo po ay naglalakad sa ating buhay pananampalataya na ito. At kung tayo ay mapapabilang dito po sa sinasabi niya, kakaunti ang nakatagpo niyo, purihin po natin ang Panginoon. Sa ikalawang punto na ito, nais ko kumaiwan sa atin at tanging ang Ebanghelyo lamang ng Panginoong Jesucristo ang pinikuhan at ang daan upang tayo ay maligtas. Tanging ang kanyang ginawa lamang sa krus ng Kalbaryo ang ating pag-asa sa buhay.
Nakapasok ka na ba sa makikot na pintuan na ito? At lumalakad ka na ba sa mga oras na ito ay lumalakad ka na ba sa masikip na daan? Kung hindi pa po, pagsumikapan mo na hanapin ito, dahil ito lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Sa pagkatapos po, so makikita po natin sa dalawang verses na ito, Mateo 7 verse 13 to 14, inilarawan ng Panginoong Hesus ang dalawang malaking kontras. Dalawang pintuan, yung isa po ay maluwag, yung isa po ay makipot. Dalawang daan, yung isa po ay malawak na daan, yung isa po ay masikip na daan. Dalawang grupo ng tao, yung grupo ng marami at yung grupo ng kakaunti. At dalawang patutunguhan. Yung isa po ay papunta sa kapahamakan, yung isa naman po ay papunta sa buhay. Marami po ang daan papunta sa langit. Isa lamang po ang daan papunta sa langit, at ito po yung nilalarawan sa makikot na pintuan na may masikip na daan. Marami mga tao ang naniniwala na marami daw ang daan papunta sa langit, na lahat naman daw ng relihiyon ay papunta sa langit, iba lang yung paniniwala. Na hindi daw mahalagang ano ang paniwalaan o ginagawa, basta taos sa puso natin, yung paniniwala natin ay hindi mo ito totoo. Dahil ayon po sa Panginoong Hesus, meron lamang dalawang daan. Yung isa po sa mga daan na ito ay umahatong sa buhay. Ibig sabihin po ay magpatungo sa langit. At yung kabilang kalsada naman po ay napupuno ng maraming tao na maraming iba't ibang paniniwala na umahantong sa pagkawasak. Makipot po ang pintuan. Kailangan itong hanapin. Kailangan itong paghirapan. At masikip po ang daan. Ang buhay Kristiyano po ay hindi lamang po pagpapala. Kaya sa hapon nito, nasa tamang daan ka na ba? Ang tanging daan patungo sa buhay. Inuulit ko po, John 14 verse 6, sinabi ng Panginoong Hesus, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang daan po na kanyang binigay ay makitid. Kaya ano kung hinihingi sa atin ito? Hinihingi niya na sundin ng mga tao ang kanyang iniutos. Kaya sa mga oras na ito, nasa ang daan ka dumadaan sa iyong buhay pananampalataya. Nandun ka pa ba sa malawak na daan? Huwag naman po sana. Kung tingin niyo nandun ka pa sa malawak na daan, pagsikapan mo na makilala ang Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Hanapin mo kung nasaan yung makipot na pintuan. Dahil kung hindi, mapapahamak ka. Wala pong purgatorio, hindi po yun totoo. Pag namatay tayo, dalawa lamang po pagpuntahan natin. Kung hindi po sa buhay na walang hanggan, ay sa kaparusahan na walang hanggan. Wala na po second chance. Ito na yung chance natin habang tayo ay nabubuhay. At kung tayo po ay lumalakad na dito sa masikip na daan na ito, ay mag-persevere tayo, panghawakan natin, magtiyaga tayo, magpunyagi tayo at panghawakan natin ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang Ebanghelyo. Mahirap ang buhay mananampalataya. Ngunit ano po yung pangako sa dulo? Buhay na walang hanggan. Sa presensya ng Diyos, kasama ang Panginoon Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon nito na kami po inyong muling pinalaanan mula po sa Mateo 7, chapter 7, na inyong
muli na ibinigay sa amin, pinaalala ang inyong ebanghelyo na tanging sa pamamagitan mo lamang kami, sa pamamagitan lamang ng Panginoon Jesucristo, kami ay maliligtas. Salamat po, Panginoon, na inyong binigay ang inyong anak upang maging tagapagbayad ng aming mga kasalanan at upang maging daan ng aming kaligtasan. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kasama po namin sa hapong ito na hindi pa tumatanggap ng inyong ebanghelyo. Panginoon, nawa po ay kayo po ay kumausap sa kanila. Nawa po ay tumimo sa kanilang puso at isipan ang warning na inyong ibinigay na ang tulo po ng buhay na walang ebanghelyo ng Panginoong Yesus ay kamatayan at kaparusahan sa impyerno. At nawa po ay makita po nila ang kahalagahan ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus na ito lamang ang daan patungo sa kaligtasan. Salamat po, Panginoon, na kayo po patuloy na nagpapaalala sa amin ng mga katotohanan ito. Salamat po na patuloy niyo kami pinangunahan sa gawain namin sa hapon na ito ng pagsamba. Panginoon, nawa po kayo po patuloy na aming mga purihan. Masamba namin kayo sa Espiritu at katotohanan. Nawa po kayo patuloy na aming mga purihan sa mga natitirang oras ng araw na ito. Ang lahat ng ito dinadalangin namin sa pangalan namin ni Jesus. Amen. Sa ating pong proseso, kung tayo lahat, awit po natin, one by one, Jesus, ako yung naman.
closing prayer po, ang television. Gusto po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na pinakamaalam, pinakadakila, at lahat ng papuri ay nabibilang sa iyo, Panginoong Diyos. Salamat po sa natapos naming pagsamba sa iyo at sa pangangaral ng iyong banal na salita. Nawa ito ay patuloy na tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At sa tulong ng banal na Espiritu, lahat ng mensaheng aming narinig, ito ay aming maisabuhay. Upang sa ganon, kami ay magpatuloy, maging matatag sa pananampalataya at mabuhay sa kabanalan upang patuloy na maparangalan ka namin sa aming pamumuhay bilang isang Kristiyano. Naway patuloy mo pong ingatan ang iyong mga anak at sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, Panginoon, ay patuloy mong igawad ang pagpapala mo sa iyong mga anak. Salamat po ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen. Now may the God of peace who brought again from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with every good that you may do His will, working in us that which is pleasing in His sight, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Makakabot po. Ang Diyos ko ay gusto ng puso
Nabago na po.